Konnichiwa mga senpai. So sa video na ito ay mag-apartment tour tayo at magkano nga ba ang presyo ng apartment dito sa Japan. Pero bago yan, lalabas muna tayo at ipapakita ko sa inyo yung buong compound ng company namin. So tara guys, samahan nyo muna ako doon. So yan guys, ito nga pala yung compound ng company ko na pinagtatrabawan. Ito yung opisina ng mga boss ko. Tapos ito naman yung shop namin yan. So napakaluwang niya guys. Yan, dyan ako nagtrabaho. Tapos yung area na yun, dyan tinatambak yung mga finished product na ginagawa namin. Dyan pinipick up ng mga client yung mga natapos na namin. So pupunta tayo dito sa likod. Yan, napakahaba ng welding shop namin na to. Tapos ito naman, yung nasa likod na yan, yan yung apartment namin. So bali 10 kwarto yan, 10 bahay. O, tama, 10 bahay ba o 10 kwarto, basta yun. So nasa second floor nga pala kami. Yan, ito yung aircon ko, tapos yun dun yung sa kasama ko. Bali dalawang bahay na lang yung may nakatira dito. Yung isa, yung kapitbahay namin, yung nasa taas din na yon, isang hapon. Pero dati sa baba na to, yung first floor na yan, puro hapon dati nakatira dyan. So ngayon wala na sila, lumipat na siguro. Tapos ito naman yung parking ng mga bike namin. Yan. So lilibot tayo hanggang doon sa likod guys. Luma na siyang tignan, pero mamaya papakita ko sa inyo yung loob ng apartment namin. Yan, itong baanting lote na ito, yan, dyan tinatambak yung mga finished product namin. Dyan pinipick up ng mga client. Yan, katulad yan, mga finish na, mga napinturahan na. So yung project nga pala na yan, dati ang dami niyan. So hinakot na ng client, dinala na sa Osaka. Yan, itong mga bahay dito sa baba, lahat yan bakante na. Pero ito nga pala, itong may washing machine na to, yung letter A na yan, naka-reserve na to para sa dalawang Pilipino na makakasama namin. Bali February pa sila darating, pero naka-ready na rin yung titirhan nilang dalawa. So punta tayo dito sa likod. Tapos ito naman yung parking ng mga Hapon, yung nagtatrabaho dito, tsaka yung isang natira dito. Yan yung sasakyan nila. Tapos ito naman yung baanting lote na madamo na to, at bali sakop din ng company namin to. Pwede kaming magtanim ng mga gulay dito. Pero dati malinis to. Yung isang hapon na katrabaho ko na nakatira dito noon, nagtatanim siya dito. E nung umalis na siya dito, yan, napabayaan na niya. So kami na ang magga-garden ngayon dyan. Kaso hindi pa namin maasikaso ngayon kasi magwi-winter pa. Baka mamatay lang yung mga gulay na itatanim namin pagka yung sobrang lamig na. Nag-uumpisa na rin kasi yung magtaglamig dito. Pero may naiwan pa siyang gulay. Ano to sayote. So yung likod ng company namin, yun yung mga greenhouse na yun, farm na yan. So yun guys, akit na tayo dun sa apartment namin at ipapakita ko na sa inyo yung loob ng apartment namin. Yan, nasa second floor nga pala kami. Yan, kung titignan mo, talagang luma na siya sa labas. Siguro matagal na rin to. So yan guys, puro farm, gulayan yan nasa likod. Tapos yung yellow na yun, yung mga palay na yun, malapit na silang mag-ani. Yan, ito bakante, letter J. Yan ay bakante. So yun guys, ito yung sa amin, yung letter F.
Tapos ito yung washing machine na ginagamit namin, may dryer na rin yan. Yan. Pagpasok mo, kusina agad ang makikita mo. Ganito yung mga style ng apartment dito sa Japan. Kahit yung ibang bahay, ganito rin. So yan, yan kami nagluluto. Ito yung oven. Tapos yan yung liguan. Tapos yan, may rep na din. Tapos ito yung CR namin. Tapos pagpasok pa dito, salas. Yan, may TV na rin. So lahat ng appliances dito, kumpleto na nung dumating kami, binili na ng boss namin. Yan, tapos yun yung kwarto ng kasama kong Pilipino, si paring Eric. Pero wala siya dyan ngayon, nagsimba kasi ito yung linggo nagsisimba yun eh. Tapos ito, yan, salas pa rin to. Yan, dito ako kumakain. Tapos minsan dyan din kami nag-iinom pag may bisita. Pag pumapasil yung kapatid ko dito. Tapos ito naman yung lagayan ko ng mga damit. Yan, dyan ako nag-hanger. Tapos pinasok ko din kasi yung rice cooker dito kasi doon wala na mapagsaksakan. Tapos ito naman yung kwarto ko. Yan, pasensya na guys at medyo magulo pa. So yan, may sariling aircon na rin ako. Pati yung kabilang kwarto may sarili din siyang aircon. Tapos ito, dito ako nahiga pagkagagaling sa trabaho. Yan. Tapos itong table na to, binili ko na to. Dito ako umuupo pag nag-e-edit ng mga video, ilang oras ako nakaupo dyan. Tapos ito nga palang higa na to guys. Yan, ito in-order ko lang to sa Amazon kasi nung dumating kami wala namang mga bed dito. Ang traditional na higaan kasi ng mga Japanese dito, yung puton na tinatawag nila sa lapag lang na inilalatag. Eh hindi ako sanay doon kaya nag-order ako sa Amazon. Medyo may kamahalan siya, 25,000 yen kasi yun, meron na siyang saksakan ng mga charger doon. Tapos yan, patungan ng cellphone. Kaya, in-order ko na rin. Yan. So, napakaganda ng loob niya guys. Pangit ng tignan sa labas at parang luma na yung building. Pero ang ganda niya. Guys, ang presyo nga pala ng apartment namin na ito ay 11,000 yen isang buwan. So, dalawa kami, pinaghati pa kami. Kaya ang bawat isa sa amin, 5,500 yen lang. Pero hindi kasama doon yung kuryente at tubig. Pero mababalan din naman ang nagiging bill namin kasi dadalawa lang naman kaming nakatira dito. So para sa akin, pinakamura na tong apartment namin kasi yung ibang batch ko, sinasabi nila sa akin na umaabot minsan ng 20,000 yen yung apartment pa lang nila. Katulad yung kapatid ko naman sa Osaka, 25,000 yen yung apartment nila. So sobrang mahal. Kaya para sa amin na mura na to. So yun guys, hanggang dito na lang ang video na ito at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para ma-notify ka pa sa susunod pa nating video. So yun guys, maraming salamat.